Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at mayroon na po akong 35 taong karanasan sa medisina. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang paksa. Lihim ng mahabang buhay at malusok na bato, mga halamang gamot na nakalimutan natin. Naintindihan ko na habang tayo ay tumatanda, mas nagiging sensitibo tayo sa ating kalusugan. Maraming issue sa kalusugan ang lumalabas, at isa sa pinakamahalaga ay ang kalusugan ng ating bato. Kapag mataas ang creatinine level, nangangahulugan ito na ang ating mga bato ay nagtatrabaho ng labis, at ang kakayahan nitong magsala ng dumi at lason sa dugo ay humihina. Ang pinakakaraniwang resulta nito ay ang mahabang gabi ngang insomnia dahil sa madalas na paghihi at ang pakiramdam ngang pagod at kawalan ngang enerhiya sa umaga. Alam kong maraming Pilipino, lalo na ang mga senior citizen, ang nakakaranas nito. Sa araw, okay lang, ngunit pagdating ngang gabi, sunod-sunod ang pagpunta sa banyo. Ito ay nakakapekto hindi lamang sa ating emosyonal na kalusugan kundi pati na rin sa ating pisikal na lakas na nagiging sanhi ngang iba pang karamdaman. Bukod sa pagsunod sa payo ng doktor at pag-inom ng gamot, mayroon ding matradisyonal na paraan upang alagaan ang ating mabato gamit ang natural at ligtas na sangkap na madaling makita sa ating bakuran o sa palengke. Isang halimbawa nito ay ang dahon ng bayabas. Ang dahon na ito, na tila ordinaryo lamang, ay naglalaman ngang maraming mahahalagang sustansya. Kapag isinama sa iba pang sangkap, ang dahon ng bayabas ay maaring maging isang tradisyonal na lunas na tumutulong maglinis ng katawan, magpababa ng creatinine, magbawas ng paghihi sa gabi, at tumutulong sa atin na makatulog ng mahimbing. Ang bawat sangkap ay may kanya-kanyang benepisyo at kapag pinagsama-sama, magbibigay itong pangmatagalang epekto. Hindi ko po kayo hinihikayat na itigil ang inyong gamot, kundi nais ko po na isama ninyo ang natural na solusyon na ito sa inyong pang-araw-araw na pangangalaga sa kalusugan kasama ang inyong medical na regimen. Isipin na lamang na ang pag-aalaga sa bato ay tulad ng pag-aalaga sa isang halaman, bukod sa pangunahing pataba, ang gamot, ang tubig, sikat ng araw, at mayaman na lupa, ang ating mga gawi sa pagkain at pamumuhay. At ang mga halamang gamot ay tutulong upang ang halaman ay maging malusok at matagal. Naniniwala ako na sa tiyaga at tamang pamamaraan, makikita ninyo na ang creatinine level ay unti-unting magiging matatag, mababawasan ang paghihi sa gabi, at magiging mas malalim at buo ang inyong tulog. Ang pinakamahalaga ay ang muling makamit ang kapayapaan at ginhawa sa bawat araw upang ang pagtanda ay hindi maging pasanin, kundi isang panahon ng kapayapaan at kaligayahan. Marahil, kapag binanggit ang bayabas, karamihan sa atin ay isipin ang malutong at matamis na bunga nito. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang dahon ng bayabas, na karaniwan ay ginagamit lamang bilang pagkain ng hayop o panggugo noong araw, ay isang napakahalagang halamang gamot para sa kalusugan, lalo na sa matatanda, may mahinang bato, at mataas na creatinine level. Sa tradisyonal na medisina, ang dahon ng bayabas ay may lasang astringent at mainit na katangian, nakilala sa mga epekto nitong antibacterial, anti-inflammatory, astringent at diuretic. Ayon sa modernong pananaliksik, ang dahon ng bayabas ay naglalaman ng maraming bioactive compounds tulad ng tannin, flavonoid, quercetin at vitamina C. Ang masustansyang ito ay hindi lamang nagpapataas ng resistensya at antioxidant, kundi tumutulong din sa katawan na mag-alis ng lason at bawasan ang pasanin sa bato. Gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang benepisyong dahon ng bayabas para sa mga may mahinang bato, ang pagpapanatili ng sugar level at pagbabawas ng pamamaga. Kapag mataas ang sugar level, tumataas din ang presyon sa bato,
na nagiging sanhi upang mahirapan ang creatinine na kontrolin. Ang dahon ng bayabas ay napatunayang nakakapagbabama absorpsyon ng asukal at nakakapagpapanatili ng sugar level pagkatapos kumain, kaya direkta nitong pinoprotektahan ang bato. Kasabay nito, ang malakas na anti-inflammatory na katangian ng dahon ng bayabas ay nakakatulong magbawas ng pamamaga sa urinary tract, isang sanhing paglalang madalas na pag-ihi. Isa pang bentahe ay ang dahon ng bayabas ay may banayad na diuretic effect na tumutulong magpalabas ng labis na tubig at basura sa katawan, kaya sinusuportahan ang natural na proseso ng pagsala ng dugo at binabawasan ang pasanin sa bato na humihina na. Kapag nalinis ang katawan, bumababa ang creatinine, at nababawasan din ang pamamaga o pag-ihi na may bula. Maraming Pilipino ang nagsasabi na pagkatapos ng patuloy na pag-inom ng dahon ng bayabas o pinagsamang dahon ng bayabas at iba pang sangkap, nakakaramdam silang ginhawa, nababawasan ang pag-ihi sa gabi, at nagiging mas malalim ang tulog. Ito ang malinaw na patunay na ang dahon ng bayabas ay hindi lamang isang simpleng halaman sa ating bakuran, kundi isang tahimik na kasama sa pag-alaga sa kalusugan ng bato sa pagtanda. Sana, kapag nalaman ninyo ang mga benepisyong ito, mas maniniwala at pahahalagahan ninyo ang dahon ng bayabas, isang simpleng regalo mula sa kalikasan. Kapag pinagsama ang dahon ng bayabas sa tamang paraan sa iba pang sangkap, tiyak na mapapansin ninyo ang pagbuti ng inyong kalusugan araw-araw, magiging matatag ang creatinine, at magiging mapayapa at buo ang inyong tulog. Lahat ng sumusunod ay mga karagdagang sangkap na nagpapahusay sa benepisyo ng dahon ng bayabas para sa kalusugan ng bato. 1. Luya, hindi mawawala sa ating kusina ang sariwang luya. Mula pa noong unang panahon, tinawag na itong Diyos na lunas dahil kahit maliit na hiwa lang ay nakakapagpainit ng tiyan, nakakapagbawas ng bloating, pagduduwal at lalo na nakakatulong sa magandang daloy ng dugo. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na kapag isinama sa dahon ng bayabas, ang sariwang luya ay nagiging isang napakagandang pandagdag para sa mga may mahinang bato at mataas na creatinine. Ang luya ay naglalaman ng maraming aktibong sangkap tulad ng gingerol at shogaol na may malakas na anti-inflammatory properties. Ang pamamaga sa katawan, lalo na sa urinary system o kidney tissue, ay isa sa mga sanhing hindi epektibong pagana ang bato at pagtaas na creatinine. Kapag gumagamit kayong luya, ang nga sangkap na ito ay nakakatulong magbawas ng pamamaga, kaya pinoprotektahan ang mga selula ng bato at binabawasan ang pasanin sa bato. Pangalawa, nakakatulong ang luya na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Kapag maayos ang daloy ng dugo, ang maorgano sa katawan, kabilang ang bato, ay makakatanggap ng sapat na oxygen at nutrients. Sa ganitong paraan, mas maayos na makakapagtrabaho ang bato at mas mahusay na makakapag-alis ng basura, kaya hindi na naipon ang creatinine sa dugo. Isipin ang bato bilang isang filter machine. Kung malinis ang tubo, mas mabilis at mas malinis ang daloy ng tubig. Kung barado, lahat ay maipon. Ang luya ang mekaniko na tumutulong maglinis ng matubo. Bukod pa rito, isa pang benepisyong luya na gusto kong bigyang diin ay ang pagbabawas ng panlalamig ng tiyan kapag umiinom ng dahon ng bayabas. Dahil ang dahon ng bayabas ay may lasang astringan, minsan ay madali itong magdulot ng panlalami ng tiyan at hirap sa pagtunaw, lalo na sa mga may mahinang tiyan. Kapag nagdagdag kayong ilang hiwang sariwang luya sa inyong dahon ng bayabas, ang mainit at maanghang na lasang luya ay babalansehin ang astringan na lasang dahon ng bayabas, kaya mas madaling inumin at mas maginhawa sa tiyan.
Ito ang dahilan kung bakit maraming tradisyonal na lunas ang madalas na pinagsasama ang dahon ng bayabas at luya isang pares na sumusuporta sa isa't isa upang mapakinabangan ang mga benepisyo at mabawasan ang mga side effects. Naalala ko ang isang matandang lalaki sa Ilocos na nagsabi sa akin na dati ay madalas siyang umihi sa gabi, minsan ay 4,5 beses bawat gabi, at hindi niya kailanman naramdaman ang tulog na buo. Matapos marinig ang payo, patuloy siyang uminom ng dahon ng bayabas na may ilang hiwa ng sariwang luya. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, kapansin-pansin ang pagbabangang pag-ihi niya sa gabi at mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang kwentong ito ay nagpatibay sa aking paniniwala na ang simple ngunit matalinong kombinasyon ng dahon ng bayabas at luya ay maaring magdulot ng positibong pagbabago sa kalusugan ng bato. Kaya payo ko po sa inyo, kapag nagluluto o nagtitimplang dahon ng bayabas araw-araw, tandaan na magdagdag kaunting sariwang luya. 3 hanggang 5 manipis na hiwa lamang luya ang sa patuloy na paggamit, mararamdaman ninyo na ang inyong katawan ay mainit, malusog, magaan ang bato, at mas mapayapa ang tulog. 2. Bawang. Sa kusina ng bawat pamilyang Pilipino, ang bawang ay halos hindi na mawawala. Hindi lamang ito ginagamit upang palasapin ang pagkain, kundi itinuturing din itong isang mahalagang gamot ng bayan sa loob ng libu-libong taon. Kilala ang bawang sa kakayahan nitong antibacterial, anti-inflammatory, at sumusuporta sa pag-iwas sa maraming malalang sakit, lalo na para sa mga matatanda may mataas na creatinine at mahinang bato. Ang pagdaragda ng bawang sa pang-araw-araw na dieta ay mas kapaki-pakinabang. Ang unang benepisyo na gusto kong banggitin ay ang antibacterial at anti-inflammatory na epekto ng bawang. Ang alicin sa bawang ay may kakayahang pumatay ng iba't ibang uri ng bakterya, virus at fungi na nagdudulot ng sakit. Napakahalaga nito para sa mga may mahinang bato dahil ang kanilang immune system ay humina at madaling kapitan ng urinary tract infections o kidney inflammation. Kapag kumakain kayo ng bawang o umiinom ng dahon ng bayabas na sinamahan ng ilang duro na bawang, ang katawan ay palalakasin ang resistensya at babawasan ang panganib ng impeksyon na isang dahilan ng mabilis na pagina ng bato. Pangalawa, ang bawang ay nakakapababa ang kolesterol, nakakapagpapanatili ang presyon ng dugo, at nakakapagprotekta sa puso at mga daluyan ng dugo. Sigurado kayo na alam ninyo na ang taong may mataas na kolesterol, atherosclerosis, at hypertension ay madalas na may komplikasyon sa bato dahil ang bato ay pinapakain ng isang siksik na sistema ng madaluyan ng dugo. Kung barado ang madaluyan ng dugo, hindi sapat ang daloy ng dugo sa bato at kapansin-pansin na bababa ang function ng pagsala. Ipinakita ngang modernong pananaliksik na ang bawang ay nakakapagpababa ng masamang kolesterol LDL, nakakapagpataas ng mabuting kolesterol HDL, at nakakapagpapanatili ng presyon ng dugo, kaya ang daloy ng dugo ay maayos. Sa ganitong paraan, ang bato ay sapat na napapakain, nababawasan ang presyon, at maiwasan ang pagtaas ng creatinine. Isa pang benepisyo ng bawang na nakikita kong napakahalaga para sa inyo ay ang pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pag-alis ng lason. Kapag regular na kumakain ng bawang, nalilinis ang madaluyan ng dugo sa katawan, nagiging mas malambot ang mapader ng daluyan ng dugo, at nagiging regular at matata ang daloy ng dugo. Ang bato sa puntong ito ay tulad ng isang water filter machine na may malinis na supply ng tubig, kaya ang pagsala ng basura ay mas madali. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatanda ay madalas na pinapayuhan na panatilihin ang ugali ng pagkain ng kaunting bawang araw-araw.
Naalala ko ang isang babay sa Cebu na nagsabi na mula nang kumain siya nga hilaw na bawang kasama ang pinakuluang gulay, naramdaman niyang mas malusog siya, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at nakatulo ng mahimbing hanggang umaga. Ang simpleng kwentong ito ay isang malinaw na patunay ng praktikal na halaga ng bawang sa kalusugan. Gayunpaman, tandaan ko rin na ang bawang ay may maanghang at mainit na katangian, kaya dapat lamang gumamit ng katamtamang dami, mga 1,2 maliit na butil ng bawang araw-araw. Maaring kainin ng hilaw, ibabad sa pulot pukyutan, o idagdag kapag naglulutong dahon ng bayabas. Huwag kumain ng labis dahil madali itong magdulot ng heartburn, acid reflux, at hirap sa pagdunaw. Kung gagamitin ng tama, ang bawang ay hindi lamang isang pampalasa kundi isang tahimik na tagapagtanggol ng puso, madaluyan ng dugo, at inyong bato. Kapag pinagsama ang bawang sa dahon ng bayabas at iba pang sangkap, mas magiging kapansin-pansin at pangmatagalan ang epekto sa pagpapababang creatinine, pagbabawas ng pag-ihi sa gabi, at pagpapalalim ng tulog. Sen, go to cola, takip kuhol. Sa alala ng maraming Pilipino, ang takip kuhol ay isang simpleng gulay na tumutubo sa tabing ngangal o sa gilid ng bukit, na madaling makakuha ng isang basket sa loob lamang ng ilang sandali. Ngunit huwag maliitin ang maliit na gulay na ito dahil matagal na itong ginagamit sa tradisyonal na gamot upang palamigin ang katawan, mag-alis ng lason, at napakabuti para sa atay at bato. Lalo na para sa mga matatanda, mga may mahinang bato, mataas na creatinine o insomnia dahil sa pag-ihi sa gabi, ang takip kuhol ay isang simple ngunit nakakagulat na epektibong sangkap. Una, ang takip kuhol ay may epekto na nagpapalamig sa atay at nagpapababa ng init sa katawan. Kapag mainit ang atay, madaling lumabas ang mapantal sa balat, hirap matulog, at maging ang pagana ng bato ay apektado. Ang takip kuhol, na may natural na pampalamig na katangian, ay nakakatulong magpababa ng init, maglinis ng katawan, magbawas ng pasanin sa atay, at didirekta ay sumusuporta sa mas mahusay na pagana ng bato. Isipin ang atay at bato bilang dalawang malalaking filter machine ng katawan. Kapag malami at magaan ang atay, nababawasan din ang presyon sa bato mula sa creatinine, kaya madali itong maging matatag. Pangalawa, ang takip kuhol ay may banayad na diuretic effect na tumutulong sa katawan na makalis ng lason at labis na tubig. Para sa mga may banayad na edema, hirap umihi, o mataas na creatinine, ang regular na pag-inom ng katas ng takip kuhol ay nakakatulong maglinis ng urinary tract at nagpapabuti ng natural na pagana ng pagsala ng dugo. Kapag maayos na naalis ang basura, hindi na magiging labis ang trabaho ng bato at unti-unting mapapabuti ang madalas na pag-ihi sa gabi. Bukod pa rito, gusto kong bigyang diin na ang takip kuhol ay nakakatulong din na pakalmahin ang nerbiyos at sumusuporta sa tulog. Ang takip kuhol ay naglalaman ng aktibong sangkap na triterpenoid na napatunayang nakakapagpakalma nervous system, nakakapagbawas ng stress at pagkabalisa. Masalik na nagdudulot ng hirap sa pagtulog at disrupted na tulog sa mga matatanda. Kaya, maraming Pilipino ang nagsasabi na pagkatapos ngang patuloy na pag-inom ngang katas ngang takip kuhol, hindi lamang sila nakakaramdam ngang ginhawa kundi nakakatulog din ng mas mahimbing at gumigising sa umaga na may mas malinaw na isip. Isang maikling kwento ang gusto kong ibahagi. May isang matandang babae sa Batangas na nagsabi na dati ay mainit ang kanyang pakiramdam at madalas siyang umihi sa gabi kaya hindi siya nakakatulog ng buo. Matapos makarinig ng payo, patuloy siyang uminom ng pinakuluang takip kuhol o ginawang smoothie. Pakalipas lamang ng ilang linggo,
naramdaman niyang mas malamig ang kanyang atay, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mas mahimbing ang tulog. Ito ay nagpatunay sa akin na ang takip kuhol, bagamat simple, ay may malaking halaga. Gayunpaman, gusto ko ring paalalahanan kayo na ang takip kuhol ay may malamig na katangian. Kung labis na iinumin, madali itong magdulot ng panlalamig ng tiyan at bloating. Kaya, araw-araw, dapat lamang gumamit ng isang maliit na kumpol ng takip kuhol. Maaring pakuluan, idagdag sa sabaw o durugin upang kunin ang katas. At pinakamabuti ay isama sa ilang hiwa ang luya upang balansehin ang malamig na katangian. Sa ganitong paraan, kapag pinagsama ang takip kuhol sa dahon ng bayabas, mayroon tayong inumin na nakakatulong maglinis ng atay at bato, sumusuporta sa diuretic, nagpapababa ng creatinine, at nakakapagpakalma ng nerbiyos para sa magandang tulog. Ito ang isa sa mga tradisyonal na lihim na maaari ninyong subukan ngayon upang muling makamit ang kalusugan at mapayapang tulog. 4. Tuyong bulaklak ng sampaguita. Kapag binanggit ang bulaklak ng sampaguita, marahil ay maisip ninyo ang amoy-amoy na tsa na madalas. Inumin nga ang ating mga lolo at lola tuwing hapon upang palamigin ang katawan at mag-relax. Matagal nang hindi lamang isang magandang bulaklak upang hangaan ang sampaguita, kundi isang mahalagang halamang gamot din sa tradisyonal na medisina. Kapag pinatuyo, pinapanatili ng bulaklak ne sampaguita ang bango at manggagamot na katangian nito na nagiging perpektong sangkap para sa pagtitimpla ng saa na nakakapagpakalma nerbiyos, nakakapag-relax, at sumusuporta sa tulog. Ang mga ito ay lalo na mahalaga para sa mga matatanda, mga may mahinang bato o madalas na hindi makatulog dahil sa pag-ihi sa gabi. Ang unang benepisyo na gusto kong bigyang diin ay ang sampaguita ay may epekto na nakakapagpakalma ng nerbiyos. Ang tuyong bulaklak ng sampaguita ay naglalaman ng maraming flavonoid at natural na mahahalagang langis na nakakapagbawas ng stress at pagkabalisa, kaya nagiging kalmado ang isip. Para sa mga matatanda, ang stress ng patanda, kasama ang mga sintomas tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, ay nakakaapekto sa tulog, kaya isang mainit na tasa ang tuyong bulaklak ng sampaguita bago matulog ay parang banayad na gamot na nagdadala sa atin sa malalim na tulog. Pangalawa, nakakatulong din ang sampaguita na mag-relax ng magadaluyan ng dugo at magpababa ng presyon ng dugo. Maraming Pilipino na may mataas na presyon ng dugo ay madalas na may panganib ng kidney failure. Kapag regular na umiinom ng sampaguita, nagre-relax ang madaluyan ng dugo, bumababa ang presyon sa mga pader ng daluyan ng dugo, kaya mas mahusay ang daloy ng dugo. Ang bato ay sapat na napapakain. Ito ay nakakatulong magbawas ng pasanin sa bato kaya nagiging matatak ang creatinine. Bukod pa rito, ang tuyong bulaklak ng sampaguita ay naglalaman din ng maraming antioxidants, lalo na ang apigenin, isang aktibong sangkap na napatunayang siyentipiko na nakakapagprotekta sa mga selulang utak, anti-inflammatory at nagpapabuting kalidad ng tulog. Kaya, ang pag-inom ng sampaguita tea bago matulog ay hindi lamang nakakatulong sa inyo na makatulog kundi nakakatulong din na makatulog ng mas malalim, mabawasan ang panaginip at gumising na may magaan na isip. Naalala ko ang isang matandang babae sa Manila na nagsabi, "Madalas akong hindi makatulog. Pagkatapos umihi sa gitna ng gabi, gising na ako hanggang umaga." Matapos marinig ang payong kaibigan, nagtitipla ako ang dahon ng bayabas na may ilang tuyong bulaklak ng sampaguita at iniinom ko bilang saa. Nagulat ako, bumalik ang aking tulog at mas naging magaan ang pakiramdam ko. Ang kwentong ito ay isang patunay ngang
napakagandang kombinasyon ng dahon ng bayabas at tuyong bulaklak ng sampaguita na nakakatulong maging diuretic, sumusuporta sa pagpapababa ng creatinine, at nakakapagpakalma enerhe nerbilyos para sa malalim na tulog. Gayunpaman, gusto ko ring paalalahanan kayong isang maliit na bagay. Ang sampaguita tea ay may malamig na katangian. Kaya para sa mga may mahinang tiyan at madaling ginawin, dapat itong ihalo sa ilang hiwa nga luya o pulot pukyutan upang balansehin. Sa ganitong paraan, mas madali itong inumin at mas magiging epektibo. Kapag pinagsama ang dahon ng bayabas at tuyong bulaklak ng sampaguita, magkakaroon kayo ng tradisyonal na lunas na nakakatulong magpagaan ng atay at bato, maging matatag ang presyon ng dugo, maging kalmado ang nerbiyos, at lalo na muling makamit ang buong tulog, isang bagay na pinahahalagahan nating lahat sa ating pagtanda. Wow! Red dates, jujube. Sa mga paketeng tradisyonal na Chinese medicine o sa mga masustansyang sopas, sigurado kayo na madalas ninyong nakikita ang ilang red dates na tinatawag ding jujube. Ito ay isang matamis na bunga na kapag niluto ay may mabangong amoy at matamis na lasa na itinuturing na pampalusok ng dugo sa loob ng libu-libong taon. Ang red dates, hindi lamang sa tradisyonal na Chinese medicine kundi maging sa modernong medisina ay napatunayang naglalaman ng maraming mahahalagang sustansya na napakabuti para sa mga matatanda, lalo na sa mga may mahinang bato, mataas na creatinine, madalas na pagod at insomnia. Ang unang benepisyo na gusto kong bigyang diin ay ang red dates ay nakakatulong magpalusok ng dugo at magpagaan ng puso. Ang red dates ay naglalaman ng maraming iron, vitamina C at B-complex vitamins, mamahahalagang sangkap para sa pagbuo ng dugo sa katawan. Ang mga matatanda na may mahinang bato ay madalas na nakakaranas ng anemia, maputlang balat, pagkahilo. Kapag nagdagdag kayo ang ilang red dates sa inyong dieta, ang katawan ay makakatanggap ng mga sangkap upang muling buuin ang red blood cells, kaya mas mahusay ang daloy ng dugo at mas maraming sustansya ang matatanggap ng bato at iba pang organo. Pangalawa, nakakatulong din ang red dates na mapabuti ang pangkalahatang kalusugan at resistensya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang red dates ay naglalaman ng higit sa 30 uri ng antioxidant compounds, kabilang ang flavonoid at polysaccharides na nakakatulong magbawas ng pamamaga, magpataas ng immune system, magprotekta sa atay at bato. Ang mga matatanda ay madalas na may mahinang immune system at madaling kapitan ng mga sakit sa pamamaga, lalo na sa urinary tract na isang dahilan ng pagtaas ng creatinine. Sa tulong ng red dates, ang katawan ay mapapalakas ang proteksyon nito, kaya mas ligtas at epektibo ang pagana ng bato. Isa pang benepisyong red dates na nakikita kong napakahalaga para sa inyo ay ang kakayahan nitong pakalmahin ang isip at bawasan ang pagod. Tinatawag itong nourishing the heart and calming the spirit sa tradisyonal na Chinese medicine. Kapag pagod ang katawan at balisa ang isip, madali kayong hindi makatulog o makatulog ng disrupted. Ang red dates na may matamis na lasa, kapag niluto kasamang dahon ng bayabas, tuyong bulaklak ng sampaguita o inumin bago matulog ay nakakatulong mag-relax kang katawan, magbawas kang pagod at sumusuporta sa malalim at natural na tulog. Naalala ko ang isang matandang lalaki sa Pampanga na nagsabi, "Dati ay madalas akong nahihilo at hirap matulog, pagod ako palagi." Matapos marinig ang payo, nagluto akong dahon ng bayabas na may ilang red dates at patuloy kong ininom. Paggalipas lamang ng isang buwan, naramdaman kong mas malakas ako, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at hindi na ako pagod sa umaga. Ang kwentong ito ay isang patunay ng kapangyarihan ng red dates. Gayunpaman,
Gusto ko ring paalalahanan kayo na ang red dates ay matamis at naglalaman ng maraming natural na asukal, kaya ang may diabetes ay dapat na limitahan ang paggamit. Araw-araw, 3,5 piraso lamang ang sapat. Maaring lutuin kasamang dahon ng bayabas o itimpla bilang taa, huwag kumain ng labis. Kaya, kapag pinagsama ang dahon ng bayabas at red dates, mayroon tayong formula na sumusuporta sa pagpapababang creatinine, pampalusok ng dugo, nagpapataas ng kalusugan, nagbabawas ng pagod, at tumutulong sa mas malalim na tulog. Ito ay tunay na regalo ng kalikasan para sa pagtanda, na masarap at masustansya. 6. Licorice. Mati. Sa mga paketeng Chinese medicine o sa mga masustansyang sabaw, halos laging may licorice. Tinatawag itong gamot na nagbabalanseng mga sinaunang tao, ibig sabihin ay isang gamot na nakakapag-regulate at nakakapagpakalma ng iba pang mapait, astringent, maanghang na lasa upang ang buong gamot ay maging mas madaling inumin. Ngunit hindi lamang ito para sa lasa, ang licorice ay nagtatago din ng maraming mahalagang benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga matatanda, mahinang bato, at mataas na creatinine. Ang unang benepisyo na gusto kong bigyang diin ay ang licorice ay nakakatulong mag-regulate ng lasa at maging mas madaling inumin. Kapag nagluluto kayo ng dahon ng bayabas o pinagsama ito sa iba pang halamang gamot tulad ng bulaklak ng sampaguita, luya, bawang, ang lasa ay maaring medyo astringent o maanghang. Ang pagdaragdag ilang hiwang tuyong licorice ay magpapamis sa inumin kaya mas madali itong inumin at mas masarap. Ito ay isang tahimik ngunit napakahalagang benepisyo dahil ang gamot o mahalagang halamang gamot na mahirap inumin ay mahirap ding gamitin ng regular. Pangalawa, ang licorice ay may epekto na nagpapalamig ng katawan, sumusuporta sa pag-alis ng lason at nagpoprotekta sa atay at bato. Ipinakita nga modernong pananaliksik na ang licorice ay naglalaman ng glycyrrhizin, isang compound na may anti-inflammatory, antioxidant at protektibong epekto sa mga selula nga atay. Kapag nalinis at malusog ang atay, mababawasan din ang pasanin sa bato sa pagsala ng dugo. Para sa mga may mataas na creatinine, napakahalaga ang pagbabawas ng presyon sa atay at bato upang mapanatili ang pangmatagalang kalusugan. Hindi lamang iyon, ang licorice ay napakabuti din para sa digestive system. Ang matatanda ay madalas na nakakaranas ng mga problema tulad ng bloating, heartburn, ulcers. Ang licorice, dahil sa kakayahan nitong pakalmahin ang mucosa lining at bawasan ang acid secretion, ay nakakatulong magprotekta sa tiyan at bituka. Sa ganitong paraan, mas epektibo ang pagsipsip ng nutrients. Ang isang malusog na digestive system ay nangangahulugan na ang katawan ay nakakakuha ng sapat na bitamina at mineral upang pakainin ang dugo at bato. Naalala ko ang isang matandang babae sa Davao na nagsabi, tuwing nagluluto akong dahon ng bayabas, nagdaragdag akong ilang hiwang licorice. Dahil dito, nagiging matamis ang inumin at masarap inumin. Magaan din ang pakiramdam ko at hindi na ako bloated tulad dati. Ang simpleng kwentong ito ay nagpapakita na ang licorice ay hindi lamang isang pampamis kundi isang gamot din na nakakatulong sa mga matatanda na madaling inumin, mahusay ang pagtunaw at nagpoprotekta sa atay at bato. Gayunpaman, gusto ko ring paalalahanan kayo na kung labis na gagamitin ang licorice, maari itong magpataas ng presyon ng dugo o magdulot ng water retention sa katawan. Kaya, dapat lamang gumamit ng kaunting dami, 2,3 tuyong hiwa bawat araw, lutuin kasama ng iba pang halamang gamot, huwag abusuhin. Sa ganitong paraan, kapag pinagsama ang dahon ng bayabas at licorice, magkakaroon kayo ng inumin na mabango at madaling inumin, sumusuporta sa pag-alis ng lason, nagpoprotekta sa atay at bato, at tumutulong sa malusog na digestive system.
Ito ang paraan upang gawing malapit, ligtas, at epektibo ang tradisyonal na gamot bilang inumin para sa kalusugan sa pagtanda. 7. Chia seeds. Sa nakaraang ilang taon, ang chia seeds ay naging isang superfood na paborito ng marami sa buong mundo. Ang maliliit na buto na parang linga ay lumalaki at nagiging parang jelly kapag ibinabat sa tubig na nagbibigay ng maraming kahangahangang benepisyo sa kalusugan. Para sa mga matatanda, lalo na sa mga may mahinang bato at mataas na creatinine, ang chia seeds ay isang regalo mula sa kalikasan na nakakatulong sa katawan ng banayad ngunit epektibo. Ang unang benepisyo na gusto kong bigyang diin ay ang chia seeds ay napakayaman sa omega-3. Ito ay isang uringang malusog na fatty acid na nakakatulong magbawas ng pamamaga sa katawan, magprotekta sa puso at daluyan ng dugo at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang mga may mahinang bato ay madalas na nakakaranas ng chronic inflammation o high cholesterol. Sa tulong ng omega-3 sa chia seeds, nababawasan ang panganib ng atherosclerosis at hypertension, kaya mas mahusay na napapakain ang bato at nababawasan ang paglalang kidney failure. Pangalawa, ang chia seeds ay naglalaman ng napakataas na soluble fiber na napakabuti para sa digestive system at pa-control ng sugar level. Sa mga matatanda, ang constipation at digestive disorders ay madalas na nangyayari na nagiging sanhi ng hindi magandang pagsipsipkam nutrients at nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan. Kapag ibinabat ang chia seeds sa tubig, ang gel na nabubuo ay nakakatulong sa pagdumi, naglilinis ng bituka, at lumilikha ng paborableng kapaligiran para sa paglaki ng mabuting bakterya. Ito ay nakakapagpabuti ng pagtunaw at nakakapabagaan ng pasanin sa bato sa pagalis ng leison. Hindi lamang iyon, ang chia seeds ay nakakatulong din na balansehin ang sugar level. Para sa mga may type 2 diabetes, isang sakit na madalas nakasama ng kidney failure, ang chia seeds ay nakakatulong magpabagal sa pagsipsip ng asukal at nagpapanatili ng sugar level pagkatapos kumain, kaya nababawasan ang komplikasyon sa bato at hindi mabilis na tumataas ang creatinine. Naalala ko ang isang matandang babae sa Davao del Sur na nagsabi tuwing umaga, nagbababad akong isang kutsarang chia seeds sa mainit na tubig at nagdaragdag ng ilang hiwang lemon. Pag-inom ko, magaan ang pakiramdam ko, madali akong dumumi, at hindi na ako nauhaw sa gabi kaya mas mahimbing ang tulog ko. Ang simpleng karanasan na ito ay nagpapakita na ang chia seeds, bagamat maliit, ay may napakalaking kapangyarihan. Kapag pinagsama ang chia seeds sa dahon ng bayabas, magkakaroon kayo ng inumin na parehong diuretic at nakakatulong magpababa ng creatinine, nagdaragdag ng omega-3 at fiber upang protektahan ang puso at daluyan ng dugo, balansehin ang sugar level. Lalo na, ang regular na pag-inom ay nakakatulong magbawas ng pagod at sumusuporta sa mas malalim na tulog, isang bagay na ninanais kang bawat may mahinang bato. Gayunpaman, gusto ko ring paalalahanan kayo na ang chia seeds ay may napakalakas na water-absorbing properties. Kaya, kapag ginagamit, kailangan ninyong ibabad ito ang 10,15 minuto upang ganap na lumaki ang buto. Araw-araw, 1,2 kutsara lamang mga 15,25 gram ang dapat gamitin. Huwag abusuhin at tandaan na uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang constipation. Kaya, sa pagdaragdag ng chia seeds, ang formula ng dahon ng bayabas na sinamahan ng 7 natural na sangkap ay magiging isang kalasag na nagpoprotekta sa bato, nagpapababa ng creatinine, nakbabawas ng pag-ihi sa gabi, at tumutulong sa inyo na muling makahanap ng malalim at malusog na tulog tuwing umaga. Mga minamahal kong kababayan, pagkatapos nating pag-usapan ang bawat sangkap, mula sa mainit na luya, antibacterial na bawang, pampalamig na takip kuhol, nakakapagpakalma na sampagwita, pampalusok ng dugo na red dates,
pampabalanse na licorice hanggang sa omega-3 rich na chia seeds, sigurado ako na napansin ninyo na ang kalikasan sa ating paligid ay nagtatago ng mga mahalagang regalo kapag isinama sa dahon ngang bayabas. Lahat nga ito ay lumilikha ngang isang simple ngunit kapaki-pakinabang na tradisyonal na gamot na nakakatulong sa mga may mahinang bato na bawasan ang creatinine, mabawasan ang paghihi sa gabi, at muling makahanap ngang malalim na tulog. Naintindihan ko na sa pagtanda, ang paulit-ulit na pagising sa gabi, ang pakiramdam ng pagod sa umaga, o ang pag-alala tungkol sa mga resultang blood test ay nagdudulot ng pagkabahala. Ngunit tandaan po ninyo, bukod sa gamot at pangangalaga ng modernong medisina, ang maliliit na gawi na ito at ang ligtas na tradisyonal na inumin ay maaari ring maging pundasyon ng kalusugan. Isang kumpol ngahon ng bayabas sa bakuran, ilang hiwang luya, ilang red dates, isang kutsara ng chia seeds, ang maito ay malapit, mura, ngunit maaring magdulot ng malaking pagbabago kung patuloy na gagamitin. Hinihiling ko lamang na pumili kayo ng 1,2 angkop na paraan at panatilihin itong regular. Huwag magmadali, huwag asahan ang resulta sa loob lamang ng ilang araw. Bigyan ninyo ang katawan ng oras upang umangkop, upang ang bato ay unti-unting suportahan, upang ang tulog ay unti-unting maging mapayapa. At higit sa lahat, sana ang paglalakbay na ito ay hindi lamang para sa inyo kundi maging isang mahalagang karanasan upang ibahagi sa komunidad. Kung may nasubukan na kayong epektibong paraan o may anumang katanungan, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibabang video. Ang inyong kwento ay maaring maging inspirasyon at pag-asa para sa maraming iba pa. Kaya, iniimbitahan ko po kayong mag-iwan ng komento. Ibahagi ang inyong karanasan. I like upang mas maraming tao ang makakita nito. Mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga lihim ngang malusok at masayang buhay pagkatapos ngang 60. Naniniwala ako na kapag sama-sama nating ibinahagi ang tradisyonal na kaalaman na sinamahan ng medisina, makakatulong tayo sa komunidad ng matatanda na mamuhay ng mapayapa, mabawasan ang pag-alala sa sakit, at madagdagan ang kaligayahan araw-araw.